Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 1,272 partner beneficiaries nakatapos na sa cash for training component ng Project Lawa at Binhi sa Region 2. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Dumano na 1,272 nga individual iti Region 2 tinaglipas iti cash for training babaan ti Project Lawa when the local adaptation to water access can binhi when the breaking insufficiency through nutritious service for the impoverished the risk resiliency program ti Department of Social Welfare and Development when the DSWD. Dagiti nasawa partner beneficiaries kat nagapu iti Pamplona Cagayan nga daan 580, 360 di ang Baguio ken 332 met iti Jadi agpada nga ili ti Nueva Vizcaya abayat iti panagdalanda iti training ket makaawat na pay ti 420 pesos as sweldo itinaldaw. Ti cash for training kat paso ti panagrugit implementasyon ti proyekto nga gandad masuruan dagiti partner beneficiaries mainaeg iti disaster risk reduction kan climate change. Pasod daytoy ti panagsagana datapno masigurado ana ornos ti panakaipatungpal ti nasawa a proyekto ana kasentro iti seguridad ti danum ken daraon. Sumaruno adumalan dagitoy iti cash for work wenno mangged dagitoy iti lasod sa 15 nga aldaw. Nakasentro ti trabaho da iti panangipasdek ti small farm reservoir nga agserbi a pagurnungan ti danum ken karaman ti panangarami ti nursery wenno communal garden ti Project Lawa ken binhi ket maysa nga inisyatiba ti DSWD tapno masulbar ti manakasapol dagiti komunidad iti taraon ken danom iti tiempo ti didigra kas tikag. Madipud tugay Garaw City daytoy ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City, mga serbisyo ng pamahalaan, iaalok sa nalalapit na Labor Day Jobs Fair. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Binaliwan iti Department of Labor and Employment iti sistema ti Jobs Fair tunggal Labor Day imbes nga nakapokus lang iti aktibidad dito Baguio City kasi tinapalpalabas sa Tautawen inkadangdang at tunggal probinsya katada iti may patungpal a Jobs Fair ken may nayon pa itangatawen iti kadiwa ng Pangulo. Sigon kanidole ka Regional Director Nathaniel Lacambra daytoy ket maibasar iti pambili ni Labor Secretary Bienvenido Lagisma tapno may asadeg pa iti serbisyo ti gobyerno kadagiti mangmangged iti naduma-duma probinsya ditoy Cordillera enton Labor Day May 1. Kinunana nga nasaysayat nga da iti Jobs Fair kan kadiwa ti tunggal probinsya tapno dadupay nga individual nga gabirbiro iti trabaho ken uray dagiti consumer iti agnumar iti mas accessible nga pagbirukan iti trabaho ken nalaklaka ang magatang a produkto. Malaksay iti trabaho kat adupay a serbisyo iti medjaya tinasaw nga aktibidad kas iti livelihood fair, market on wheels, business counseling, legal aid, health and wellness, blood donation, awarding iti tupad, LTO registration, GIP payout kenda dumapay. Manipo dito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac Tourism Office ng Caramoran, Catanduanes, muling ipinaalala sa publiko ang Clay Go policy na ipinatutupad sa Palumbanes Islands. Narito si Jan Tatad para sa balita. Nagpagirumdum liwat ang Caramoran Tourism and Cultural Affairs Office sa publiko na nagdadayo sa Palumbanes Group of Islands sa Catanduanes mapadapit sa Clean as You Go o Clay Go policy na tigpapairal sa nasabing isla. Ini makalihis na magkahiriling ang mga basurang nakakalat sa baybayon kan isla ning tignom na sakop kan nasabing grupo kan mga isla sakop kan sa inang banwaan asin saro sa mga tourist spot kan probinsya. Sigun sa Tourism Office kan Caramoran, lugod na itapok nin tama ang mga basura asin kon po pwede magdara subuot nin reusable drinking bottles asin bag
panghatag tanganing mabawasan ang paggamit kan mga single-use plastic sagkod mamantener ang kalinigan kan lugar. Apwera padigdi tinawan doon kan nasabing opisinaan sa indang patakaran sa mga bisita, turista asin mga ekskursyonista manungod sa pagrehistro sa inda bago magpasiring sa mga isla. Pangapudan paninda na suportaran ang mga lokal na komunidad sa paagi kan pakikisumaro sa pag-alaga sa kapalibutan ninhuli ta ini ang saro sa mga kabuhayan kan sa indang mga kahimanwa. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, pagpapatayo ng solar power plant sa dalawang LGUs sa Cebu, isinusulong ng isang Spanish energy firm. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Usa ka pribadong kompanya gikan Spain ang buot mopatukod og solar power plant sa syudad sa Toledo ug lungsod sa dumanhog sakop sa lalawigan sa Subo. Ang Asciona Enerhiya nihatod sa maong plano sa usa ka panagtigom sa Kapitolyo talik ang Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Usa ka 155.4 megawatts ang itukod nga solar power plant sa Barangay Kalabuan ug Kambuang sa lungsod sa Dumanhog, samtang usa ka 314.5 megawatts ang itukod sa Barangay Canlumampaw, syudad sa Toledo. Kahinumduman nga adunay nagpadayon nga proyekto tali sa susamang pribadong kompanya nga laing 150 megawatt solar power plant sa lungsod sa Daan Bantayan. Mao kini ang labing unang LGU-led nga public-private partnership sa natad sa solar power generation dinhi sa lalawigan. Sa ilang bahin, may padayag og ilang suporta si Toledo City Mayor Joy Perales ug Dumanhog Mayor Gungun Hika ug misaad sa ilang tabang sa maong proyekto. Gikan dinhi sa Sugbo, kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Agriculture and Fisheries Scholarship Information Caravan inilunsad ng Department of Agriculture at Department of Education sa Iloilo City. Narito si JP Hervas para sa detalye ng balita. Naglunsar sa Agriculture and Fisheries Scholarship Information Caravan sa Iloilo City ang Department of Agriculture katuwang ang Department of Education Western Visayas. Ang caravan gagin pasakupan sa 150 ka grade 11 students gikan sa nunaytuhay nga bulutuhan sa syudad kag probinsya sang Iloilo, nagatuyo nga maingganyo ang mga pamatanon nga magkuha sang kurso sa patag sang agriculture, fisheries, agricultural engineering, veterinary medicine kag iban pa nga kaangay nga programa. Sa caravan nahatagan sang higayon ang DA pati na ang Agricultural Training Institute, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Sugar Regulatory Administration, Philippine Coconut Authority kag Land Bank of the Philippines nga mapasundayag ang mga benepisyo sang ilang mga scholarship sa mga pigado pero nagahimakas nga mga estudyante. Naghatag man sila sang guidance kag counseling angot sa proseso sang application ka mga posibleng oportunidad ka negosyo nga sarang nila maangkon sa tion makatapos sa ila kurso. Sa Mayo, ang DA magahiwat man sang caravan si Banpanga probinsya sang Western Visayas. Nagikan si Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Ordinansa para sa pagpapatayo ng kauna-unahang City Internet Center isinusulong ng Davao City Council. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
Ginaduso karon sa Davao City Council ang ordinansa para sa pagmuntar og Davao City Internet Center sa Dakbayan. Matod ni Konsehal Bonds Militar, ang chairperson sa Committee on Information and Technology sa Davao City Council, nga itukod ang Davao City Internet sulod sa People's Park diin ang tumong niini nga masiguro nga mahatagan og access ang mga Davaoenyos sa internet para sa pagtuon og sa uban pang mga produktibong rason. Tumong sad niini nga matabangan ang mga tinun-an sa ilang mga requirements sa eskwelahan diin duna sila'y duha hangtod 3 ka oras nga access sa internet aron buhaton ang ilahang mga aktibidad. Pwede sad nga magamit ang pasilidad sa pagpahigayon og mga training nga makatabang sa paghatag og trabaho sa mga job seekers kauban sa mga partner agencies. Sa pamahayag ni Konsehal Militar, mao na kini ang pinakauna nga public internet center ug kung magmalampuson ang pagpatuman niini, iduso sad niini nga magmuntar og susamang pasilidad sa 2nd ug 3rd district sa Dakbayan. Samtang hugot sab ang koordinasyon tali sa mga internet service provider arong masiguro nga hapsay og walay aberya sa internet connection panahon nga mapasa na ang ordinansa og hingpit na kini nga mapatuman. Gikan sa Davao City, May Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni May Benedicto mula sa Davao. At dito na nagtatapos ang ating regional news.